Hello, good evening. Dayan. Hello. Ayun, no? Dayan. How age are you? 28. Oh, di ba naintindihan ako? Ang mga tanong, how age are you? Ano ginagawa sa buhay? Nagtatrabaho. Ano hanap buhay ni Dayan? Secretary sa isang private company. Wow, parang may pagkamalandi yung pagkakasa. Parang pag sekretarya ka ng isang makatikating lalaki, mabubuntis ka niyan. Imagine mo ganyan sa kanya, Sir, gusto mo ba ng paperclip today? Ganun ba yun? Hindi pwede sa amo ko yung gano'n. Di ba? Parang, isa pa nga, anong trabaho mo? Secretary. Napakalandi! Anli! Kulit. Secretary! Ay, may asawa na papat. Kaya pala well-trained na lola mo. May asawa na. Asawa mo? Binalik ko na sa kanila. Alright, Dayan, ganito, please, cooperate with me. Yeah. Alright? Okay, what's the purpose of this call? Wala, hingi lang din ako advice. Advice. Ganyan ka talaga magsalita? Yes. Parang scary yan, pag sekretarya mo yan, pag tumawag yung asawa ng boss mo, ganyan, di ba? I'd like to talk to Mr. Sanchez. Oh, hold on, man. I would just go to Mr. Sanchez's office. Patulog na kasi ako, Papa Jan. I'm gonna grab your husband right now and put your husband over the phone. Would that be okay? Would that satisfy you, madam? Ganon, Parang kakabahan ako. Teka lang. Ang lantod naman ang sekretarya ng asawa. Alright, sige, Dayan. May anak ka na? Yep. May kamot ka ba? Konti. Yeah. Ay, huwag niyo kahiyayan, monumento ng pagiging nanay ang kamot. Oo naman. Diba, ang hirap igiba. Imagine mo, dalaga ang kinis-kinis na puson mo. Diba, halos picture mo linggo-linggo yan. Tapos, pag nagkaanak puson, pa-bluetooth naman. Biro lang. Ilan na anak mo? Isa pa lang. Kampusa naman pagsasalita to. Ate, huwag kang gumawa niyo, marupok lang ako. Sa ilunjing, hinahaling-hingan ako. Ilan na anak mo? Isa, Papa Jack. 2.5 years old. Oh, ganon. Babae, lalaki? Girl. Sana huwag niya manahin yung ganyan mo, O sige. Dayan. Ano paglilingkod ko sa'yo? Paano to? Ewan ko sa'yo. Hindi kasi may asawa na ako, Papa. Ngayon, may problema kami kasi... Asan ba siya ngayon, asawa mo? Nasa kanila. Nasa province, sa mother niya. Sa mother niya? Yes. Kailan ba siya nandun? After ng school, mga April. Kasi nag-nursing siya, Papa Jack. Actually, 30 na siya, 30 years old. He's older than 2 years. Sa akin. Okay, please. Speak audibly, okay? Okay. Ang mahalingin ka, mas nauuna yung arte mo sa kwento mo. Okay? Okay. Okay, magkwento ka, wag mo akong artihan. Ngayon, ganito. Yan, good. Ayan. Kasi nag-take siya ng nursing, second course na yun. Ngayon responsable, Papa Jack ngayon walang trabaho, tapos siyempre may anak na kami, kaya parang pinagbigyan ko siya, nag-aaral siya kasi siyempre nag-aaral. Kaya lang ngayon, hindi na maganda kasi yung nagkukuta niya magsugal, ganyan. Tapos, ako lahat sa anak ko. Ano mga sugal? Sakla, ganon? Hindi, yung... Para Cruz. Yung karera, Papa Jack. Ano, maraming karera may mga karera ng baboy nga sa probinsya, ha?
Kabayo? Kabayo. Yung horses? Horses. Horses. Really? Are you sure? Talaga? Oo. Ganito. Sumuko ka na! Napapaligiran na kita. Ano yun? Kabayo. Diba ganyan yung mga kabayo, diba? On the right corner ng mga kaibigan, napak na po ang kabayo nagangalang sa ilonching sa kanan po, tumatakbo po ang kabayo nagangalang Sika Puroy, pero mukha pong baboy ng kabayong Sika Puroy. Tumatakbo po ang kabayo sa kaliwa pa mga kaibigan na po, sa kaliwa ang kabayong nagangalang Rudolph. Mga kaibigan, malapit na po sa finish line. Ayun na po, ups, natapilok po ang kabayong sa ilonching singkit kasi. Ganon, ano. O tapos, ganyan nga yun. Ayun, kasi siyempre, kasal kami, Papa Jack. Gaano katagal na siyang walang hanap buhay? Simula nun, nung naging kami, estudyante na kasi siya nun, Papa Jack. Hanggang ngayon, umaasal lang siya sa mother niya. From the very beginning ng yung pagiging mag-asawa ba kayo o kayo dalawang magkasinta na may anak? Mag-asawa. Nagsama kayo sa bahay? Hindi. Well, ganito mga kaibigan, hindi kayo mag-asawa. Kasi para sa akin na mag-asawa, 2 tao na sa isang bubong, maliban na lang kung kailangan lumayo ng isa para maghanap buhay. Diba? But you're not functioning as mag-asawa. Ang setup ninyo, magkasintahan na may anak. Oo. Alright? Nakinasal. So kinasal kayo? Ang gulo nyo. Ba't kayo nagpakasal? Ganyan pala asal yung dalawa. Ay, nabuntis na. Mga kaibigan, huwag nyo pong gawin dahilan yan para umarap sa judge, sa hukom, o sa pare para magsabing, I do, dahil lang buntis ka. Di ba? Mahal ko naman siya, Papa. Kailan pa sinusot ang singsing sa matres? Di naman, di ba? Hindi ko pinagsisiyan na nagpakasal ako. Kaso ito nga eh. Ang tanong mo? Hindi ko alam paano ko siya babaguhin. Ay, naku, narinig ko ito sa TV series nung last week. Nasabi ko sa inyo, di ba? Kahit anong sabi mo at pangaral sa tao, magbabago lang yan pag ginusto na niya. Yun nga eh, sabi diba? nila. Ayun. Never siya, from the very beginning, never siya nagsustento sa iyo? Hindi talaga. Never? Never. Sinani mo kasi. Oh, yun nga eh. Mahal mo? Oo naman, Papa Jack. Mag-asawa kayo? I have some personal questions. I hope you cooperate with me para sagutin to, okay? No problem po. Pasensya na, patawaran niyo, Boki, if I have to define your partnership technically. Okay lang? Okay lang. Okay, unang-una. When was the last time you were with this guy? March. Tagal-tagal na, di ba? Bakit kayo magkalayo? Dito ako sa amin nakatira, Papa, sa parents ko. Siya nag-aaral sa province? Siya nag-aaral siya dito sa Manila. Anong ginagawa niya doon ngayon? Kasi hindi siya makatungtong dito sa amin. Bakit? Galit kasi yung parents ko sa kanya. From the very beginning? Hindi. Kailan lang? Nung nalaman nila na nagsusugal siya, tapos wala siyang isusustento, nagsusugal pa siya, tapos tamad nga daw, ganyan. Parang walang pamilya, ganyan. Ano ang paliwanag niya sa'yo? Bakit niya nagagawa ito? Libangan daw. Iba kasi ang diversyon, mga kaibigan. The very fact na legal ang karera, diba, na hindi naman illegal ang dividendazo sa Pilipinas. It's because, diba, tinuturing na diversyon yan, hindi para maging bisyo. Kasi abuso natin mga Pinoy diba? Pag binigyan ng isang bagay, naabuso natin. Oo nga eh. Alright, diversion. Huwag niyong gawin. But anyway, ganito Diane. Ito, very personal to. I hope you answer me. Yeah. Okay? Opo. Do you still remember how it feels to make love with him? Oo naman. Do you love him? Oo naman, Papa. Kaya mo pang ngatawanan ito buong buhay mo? The setup that you guys have right now. Hindi ko kaya yung habang buhay, Papa. Alright, ganito Diane.
I cannot tell you kung hopeless na yung asawa para magbago o hindi, but that's too early para sabihin natin yan. Oo nga. Alright? Mahal mo yung tao. Mahal mo. Oh. Oh well, tulungan mo siya magbago. Paano? I don't know. Ikaw nakakaalam yan. Don't get tired. Just keep on doing it. Pag dumating yung pagkakataon na hindi ka na masaya sa ginagawa mo at hindi ka na umaasang may magagawa ka pa, it's time to let go. But right now, not yet. Okay. There's so much, ba? There's so much in you na para pa sa kanya. Tama, mali? Tama. Alright? Kasi ganito mga kaibigan, what we don't understand, may mga pagkakataon kasi na nabuntis ka, wag magagalit sa akin. Okay. Di ba? Kaya kay kinasal. Ganun ba? Hindi naman. O kinasal bago nabuntis? Ano ba? Buntis ka na. Buntis na ako. Yun ang point eh. Kaya nagpakasal kasi yan, nagadalang tao ka na. Diba? May mga lalaki kasi mga kaibigan na matagal mag-sink in sa kanila yung sense of responsibility. Diba? You have to, wag mo kalilimutan, okay, mali na pinababayaan niya ang anak niya. That's very irresponsible of him, right? Yes. Pero wag niyo kalilimutan na ikaw din, meron ding partner responsable, kaya ka nabuntis. Pero wag na tayong magkasiyan, nandyan na yan. Alright? Ang punto dito, mahal mo tong taong ito, di ba? At buong buhay niya, binata siya. Ngayon may anak siya, 2 taon na, tama? Yes. You have to teach him na magbago ng ng face sa buhay. This is something that he needs to learn. And kasi pag nanay kasi mga kaibigan, automatically, pag nanganak, may maternal instinct na yan. Automatic yan, di ba? Sa lalaki, hindi naman kami nanganganak eh. So it takes time for us to develop. May mga lalaki talaga na agad-agad may sense of responsibility. Hindi ko po itinatama yung maling ginagawa ng lalaking ito, but if you love the guy, you will teach the guy, you will guide the guy, di ba? Para balang araw, or maybe the soonest possible time, maging responsable na siya. Hindi na kasi maganda na pati parents magalit sa kanya. Yun nga eh. Alright? Masyado makapal ang mukha niyan. Nakakapagsugal, di makapagsusten sa anak. Sabi nga. Kaya lang nga eh, siyempre iniintindi ko pa kasi asawa ko siya. Huwag mong intindihin. Kausapin mo siya. Hindi siya nakikipag-usap ng matino, Papa. Do something about it. Ikaw nakakalam niya kung paano. Anong probinsya niya ngayon? North. Alright. Sabihin ko ba? Kantahin mo. Sabihin mo. Basta sa norte. Hulahin pa. Pampanga, Bulacan, Tarlac, Pangasinan, Benguet, Ilocos, La Union, Hindi. Isabela, No. Abra, No. Singapore. Ang pusa naman, oo. Ano nga? Aurora. Aurora. North ba yun? North yun. Quezon? Quezon. Pero dati sila magkasama, pero pinag-iwalay na. Pero pareha sila ng mapa. Ang Quezon ba? Ang Aurora ba nasa Quezon Province? Hindi ko alam, ha? Dadaan ka ng SLEX? Sila sa NLEX. North nga. NLEX, doon mo Aurora? Di ba dyan sa Cubao yan? Hindi. Dadaan nyo dun, Papa Jack. Aurora? Hindi. Sa Ilonjing saan? Asan ang Aurora? Baler. Dito, di ba? South yun, di ba? North. South. North. North. North yun. Philippines. Yung bang baler sa may haler? Ang gulo na. Uy, may nag-text. Papa Jack, kaya nagsusugal yung asawa niya kasi ayaw marinig yung malanding boses niya. Issue? Malandi ba? Ano ang laman ng isip mo? Ano ang laman ng puso mo? Yes. No. Yes. No. Pistachio. Sa North. Sabi ni Sailon Ching. Sa North daw ang Aurora. Nag-search. Sailon Ching. Oo alam mo Sailon Ching, ano yan eh. Very intellectual yan, di ba? Sa kanya ko nalaman
na ang pinakamahabang tula ay ang Mahabharata. All my life, ba kayo, Papa Jack, sa... I thought akala ko sonnet ni ano.